So, pagpalang araw for today's video, ayan, kung makikita nyo is nag-workout na naman tayo. So, ginagawa ko po pala ito every morning. Ayan. So, pero nahinto tayo ng 1 week dahil nagka-riptide nga tayo mga moms. Ayan. So, this video po mga moms is day 7 pa lang ha. Baka magtaka kayo kasi may mga reels po ako na day 8. Ayan. Super late lang po kasi talaga ako mag-upload kasi nga po super busy din talaga. Talagang ang pagpapawis ay talagang sinisingit ko lang 30 minutes, 20 minutes. Ganun lang po ako katagal mag-workout or magpapawis kasi ang sarap din talaga sa pakiramdam mga moms. So, ayan, kung makikita nyo mga moms, meron na ako pa-barbell na ginagamit. Matagal na yan sa akin mga moms, pero before kasi sa unang araw hindi ko pa ginagamit kasi nga mahirap din talaga nabibiglain natin yung katawan natin. So kung makikita nyo mga moms, talagang natutuwa ako kahit papano. Nung unang-unang mga video ko, mga day 1 ko pa lang, day 1, day 2 ko pa lang po is talagang hirap na hirap ako gumalaw, ayan, tumayo. Pag nakaupo po ako sa lapag, hirap na ako tumayo. Kaya ang hirap talaga pag lumalaki. Hindi rin talaga maganda sa kalusugan natin. Kaya alam nyo mga moms, sobrang nakakatuwa lang na every time na nag-workout ako is kahit papano ay talagang pag nagpapawisan tayo at tagaktak talaga yung pawis natin ay talaga namang napakasarap sa pakiramdam. Kaya mga moms, huwag niyo po sanang pag-iisipan ng kung ano-ano na porkit nagpapa-workout ako naka-crop top na, naka-maiksi na short na super iksi, tapos sasabihin niyo pa kung saan nagkaedad na, ngayon lang ito ginawa. Honestly kasi before talaga, simula pagkadalaga ko pa lang ako ay nakapantalon lang, nakamahaba, never niyo ako makikitang naka-short, kanyan hanggang nag-college. Ayan, nakapag-short lang po ako ng maiksi simula nung nag-asawa na ako. Actually, ang asawa ko talaga pang unang bumili para magka-short ako. Before talaga hindi ako nag-short, hindi ako nag-body fit, hindi rin po ako damit na fit. Ang damit ko talaga ay yung mga mas bet ko yung mga XL size. Ayan. So, balik tayo sa pag-i-exercise na ikwento ko lang. Dahil nga, syempre, alam ko naman, marami na akong bashers, meron akong naririnig, ayan, mga kakilala ko pa, ayan, pero dinededma ko na lang. Dami, ayan. Kala kasi nila hindi nakakarating sa akin, pero nakakarating pa rin. Kung ano-ano na daw ang ginagawa ko, bakit nagaganyan-ganyan na daw ako, wala kayong pakialam, di ba? Ganun lang. So, ginagawa ko to para sa akin dahil nagkakaedad na tayo mga moms, hindi ako ay malapit na ako mag-40, di ba? So, kailangan talaga nating mag-exercise, mabawasan ng timbang. Ang problema ko lang naman talaga is yung tiyan ko. Talaga na-bloated talaga ako. Ay, kakaupo ko po. Ayan, buti na nga lang ngayon sa cashier ko, dito sa kaha ko, ay hindi na ako madalas nakaupo. Ang hirap din talaga. Mahirap pag kunyari nakaupo ka tapos biglang kang tatayo, ang hirap. At saka kapag tumataba na kasi tayo mga moms dito na nagsisimula lang maglabasan yung mga sakit natin. Kaya talagang ayaw ko rin naman din siyempre magkasakit. Lalong-lalo na maliliit pa yung anak ko, yung bunso ko, magti 3 years old pa lang, di ba? Kaya, sana naman wag nyo na akong ibabash kung nagaganito ko. At syempre, ginagawa ko na to. At syempre, double purpose na rin. Ginagawang content ko na din mga mom. Sana naman po, isuportahan nyo po ako sa paggawa ko ng content at pag-i-exercise. At ini-encourage ko rin po ang bawat mami na sana po ay gawin nyo rin po ito para sa sarili nyo. Huwag nyong iisipin yung mga tao, kapitbahay mo, kamag-anak mo na may sasabihin about sa ginagawa mo. Unang-una, bakit ka makikinig sa kanila? Hindi naman sila nagbibigay ng kahit piso, di ba? Hindi sila nagbabayad ng rentals mo, hindi sila nagbabayad ng kuryente, tubig mo. Hindi sila nagbibigay ng pabawon sa mga anak mo. Ganun lang ang lagi nating iisipin. Kung ginagawa mo ang pag-workout sabay na sa pagko-content, mas maigi na yun dahil double purpose, double gain, may dalawa. Kumikita ka na, kikita ka pa, and magiging healthy pa tayo. Ganon. Kaya wag na wag tayong mahihiya kung anong ginagawa natin dahil nga para sa atin ito at hindi para sa kanila, hindi para sa mga bashers. Ayan, so hayaan na lang natin kung sabihin na tayong mga tinukag. Ayan, dahil nga wala tayong pakialam sa sasabihin nila, ginagawa natin para kumita. Ayan. So kung makikita nyo mga moms, talagang ako'y nagsisikap para po talaga lumiit ang aking channel. Yan talaga ang aking problema. At wala na po akong pakialam sa mga chismosa, sa mga marites at sa mga bashers kung anong sasabihin sa akin, kung saan nagkaanak na daw, ay doon pa na ganito, doon pa nagpakita ng tiyan, ang laki-laki lang naman ang tiyan ko. Ay naku, wala akong pakialam kung malaki ang tiyan ko, kaya ako nag-exercise para lumit ang tiyan ko, diba? Ayun. So, mind your own business nga, ika nga, ayan. Huwag nyo nang iisipin yung mga pag-ginagawa ko. Kung ayaw nyo panoorin yung mga pag-exercise ko, kung ayaw nyo panoorin na naka-crop top ako, kung naka-short na maiksi, please unfollow me. Ganun lang. Diba? Nagpapakahirap kayo i-bash ako pikit na lang kayo kung ayaw nyo. Ganun lang kasimple mga moms. Ayan, gusto nyo batuin ko kayo ng barbil? Ay, charis lang. So, ayan, di ba, lahat na lang ginagawa natin. Tayo mga nanay kasi talagang ginagawa natin naman din ang pagpapawis, hindi para kung ano-ano, para humaba ang buhay natin. Diyos ko, sa panahon ngayon talagang ang mga namamatay, ang babata pa. Ikaw ba, gusto mo mamatay ng maaga, di ba? Hindi. So, kaya kailangan nating maging healthy, mag-exercise. Ikaw, mami, mag-exercise ka na at baka palitan ka ng iyong asawa. Ganun, charis na. Ayan, dahil kung mahal naman talaga na tayo ng asawa natin, tatanggapin tayo, tumaba man or mapayat man, ganun ang totoong nagmamahalan. At kung kayo naman ay nagsisimula
palang mag-asawa, ay nako, expect mo na marami kayong pagdadaanan. Walang perfectong couple, walang perfectong mag-asawa, lahat yan, mga babae. At syempre, kapag ikaw na asawa, kailangan mo maging matatag. Matatag ka hindi para sa, dahil mahal na mahal mo ang asawa mo. Magiging matatag ka para sa mga anak mo. Dahil hindi naman natin gugustuhin maging broken family tayo, di ba? Lalo-lalo na yung mga naging broken family before. Syempre, kapag nakabuo yan ng pamilya, talagang sisikaping sasabihin na nilang martir, ganyan. Pero hindi nila maiintindihan yan hanggat hindi kayo nakakapag-asawa at hindi kayo nakakapag anak. Dahil nga po, ang mga nanay ay nagiging martyr lang, ang mga nanay ay nagiging matatag para sa pamilya. Dahil talagang ayaw nating maging broken family. Ayaw nating matulad, kung ikaw ay isang broken family, ayaw nating matulad na sila ay maging broken family din. Sa bandang huli, magbabago din naman yung asawa mo. Naku, danas ko na yan. Sa mga panahong nung isa pa lang ang anak ko, kaya wag kayong magsabi yung mga pinagdadaanan nyo noon ay walang kalahati sa pinagdaanan ko. Cherish yun lang at nagchismis na ako. Ops. Huwag mong kakalimutang i-share itong video. Maraming salamat. Bye!